Hello po mga boss, welcome back po sa YouTube channel natin, Jay. Mga construction tips. Ngayon po mga boss, papakita lang natin mga boss yung ating ginagawa na pagbabakal dito sa building po mga boss, ano. Kumbaga nagbibideo lang tayo ng konti para makapagbahagi lang tayo ng konting idea lang din. Sa dami ng upload natin, dadami rin yan. Marami rin tayong matutulungan, di ba? Okay, huwag na natin patagalin mga boss. Introhan na natin. Yan po mga boss ay nagano tayo mga bossing, ano. Diba yung bakal natin. Ang una nating nilalatag mga boss yung nakabalagbag sa steel deck. Diba yung steel deck, pag ganun yung steel deck. Ganun. Ang una nating ilalatag yung nakabalagbag sa steel deck. Yung pinakang ilalim, bottom bar. Tapos yung layo niya mga boss, 30 yung bottom. Tapos yung top bar, 20 yung top bar. Yun po mga boss. Yan yung discarding natin dyan. Tapos yung mga nakasobra mga bossing na bakal, ang haba niyan 90. Kasi diretso babaluktutin natin pataas yan. Yun na yung pinakang dowels ng asintada. Yung asintada natin mga boss dyan ay ano lang mga boss, 3 patong lang na CHB yung pinakang asintada. Kasi yung pagkatapos ng asintada mga bossing, salamin na yung pinakang wall, nakapatong doon. Yan. Yan po mga boss, yung area natin ay medyo mahaba, no? Mahaba siya, yung binabakala natin. Sa second floor yan mga boss, second floor. Yung third floor mga boss, yung pinakang rooftop, may flooring na yun. Yan. Binabakalan natin siya ng 10mm lang na bakal, steel bar. 10mm lang yung panlatag natin. Pero yung ano nga niya, yung nilalagyan natin siya ng spacer. Tapos yung na-splice natin dyan mga boss ay 1 meter or 70 yung mga splice, yung mga dugtungan. Tapos yung pinakandugtungan natin mga bossing, halimbawa dito, dugtungan dito ng bakal. Ang susunod nandito na gawi, magkasalising ganon. Hindi sila magkakatapat. Halimbawa dugtong dito, dugtungan to, yung isang dugtong nandito. Yan, salisihan yung mga dugtungan, hindi magkakatapat ng dugtong para matibay siya. Ganyan yung ginagawa natin technique dyan mga boss. Tapos yan, makikita nyo sa gawing itaas, yung pinaka steel leg, yung pinaka ceiling niya, yung taas, ganyan ang mga I-beam. Mga I-beam mga boss yan, kasi yung area na yan, yung building ay may mga production yan mga boss, may mga makina dyan, kaya puro I-beam siya, matibay, para wala siyang vibrate. Pag mag-vibrate siya, matibay siya, kasi puro bakal. Yung I-beam yung pinakang haligi niyan boss, yung makapal, 40 yung pinakang haligi na I-beam. Tapos yung kapal niya 4 cm, 4 cm, alos 2 yung kapal ng I-beam nyo, makikita nyo naman. Yan, yung steel deck natin nakapatong ito sa I-beam, tapos naka-welding. Yan. Tapos diba nagbibin tayo dyan, kasi may bindiran tayo sa baba. Gumawa na rin tayo mga boss ng temporary bindiran, yung bakal na 10mm binilog na ganyan, welding ganyan. Tapos para pag may bibindirin doon na mga drawers, doon na tayo magbibindir sa taas para mabilis yung proseso. Iyan po mga boss, di ba nakita nyo yung bakal na binilding, yan yung bindiran.
mga tinimim lang yan, pinagsama-sama tapos binilog, winilding. So ganun yan po mga boss. Oh, tapos yan, naglalakad tayo mga bossing yan sa binakala natin. May makikita kayo, 'di ba? Mayroong mga ano dyan, yung concrete spacer. So diyan yung nilalagay. Tapos yung mga chair bar, yung bakal na spacer, doon yun nilalagay sa tapat ng I-beam. Kung makikita nyo yung video natin, mayroong I-beam sa akin. Doon yun nilalagay yung mga chair bar. Ini-welding doon para hindi magiwala yung steel deck. So yan, apakit nga tayo dyan sa taas mga busing, di ba? Makita tayo sa hagdan para makita ninyo yung third floor. Nauna siyang buhusan, nahuli yung second floor. Yan ang kakaiba mga boss, di ba? Nauna yung third floor buhusan bago yung second floor. So yan po mga boss, nandiyan na nga tayo sa hagdan, ano. Nandiyan na tayo sa taas. So malawak yung area natin, malawak, tapos mainit siya. So tsatsagaan na lang natin yan mga bossing, kasi yan ang ano natin, yan talaga yung tatrabaho natin dyan. Mag-asintada tayo dyan, prepare tayo ng asintada, tapos yung finishing, ayan, yung magwa-waterproofing dyan sa, di ba, ano yan, yung slab, tapos rooftop. Pagka umulan, siyempre ma-stuck dyan yung tubig, lalagyan yan mga boss ng ano, ng waterproofing asfalto, tutunawin at susunugin para hindi siya tatawis yung tubig. Diba mayroong ano dyan, yung makikita niyo yung makina, yan yung sinasabi ko, may mga makina, kaya kailangan yung building niya na matibay, yung pagka-design ng mga engineer, may mga ano, I-beam na makakapal. So yan po mga boss. Walang tao sa bahay ah. Walang tao sa bahay. Siyempre, nasa ano lahat. Ang init oh. Grabe, ang init ano. Ganda ng ulap ah. Haba ng bakal oh.